ka nang pumunta sa Maynila, oh. Huwag mo akong iwan. Niyakap mo ka, Marian. Diyos ko, totoo ba itong nangyayari sa buhay ko? Hindi na ba ako malulungkot pa? Hindi na, Norman. Totoo ito. Mahalin kita. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Oo, Marian. Hindi kita iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Asan kaya yung pinabili kong shampoo kay inay? Nakalimutan yata. Ako na lang bibili sa tindahan bago ako maligo. Inay! Inay! Oh, bakit mo ako tinatawag, Marian? Ano bang kailangan mo? Diba nagpunta kayo sa palengke at namili? Pero nakaligtaan niyo yung shampoo na pinabibili ko sa inyo. Wala naman akong nakitang inilista mo na shampoo Kaya hindi na ako bumili. Ano? Hindi ko ba nailista yun, inay? Ang dami niyo kasing pinalista na bibilhin ninyo. Kaya ako palang nakalimot na ilista yung shampoo na kailangan ko. Di, bumili ka muna dyan sa tindahan. At sa susunod na pamamalingki ko bibili na lang ako ng shampoo na kailangan mo. Upo, inay. Anong magagawa ko? Hindi ko pala nailista. Kaya hindi kayo nakabili. Sige, inay Pupunta ako sandali sa tindahan ni Aling Miding para bumili ng shampoo. Sige, dalian mo na. At huwag ka nang makipagkwentuhan sa mga marites doon para matulungan mo akong maglaba. Maglalaba tayong dalawa ngayon. Araw-araw na lang. Aling Miding, pabili po ng tinapay at soft drinks ninyo. Ikaw pala, Norman. Sandali lang Ano gusto mo? Yung dati mong paborita, Opo, Aling Miding. At saka wala naman akong gustong ibang mga biskuit kundi yun lang. Aling Miding, pabili ng shampoo. Yung dating binibili ko dahil maganda sa buhok ko yun Ikaw pala, Marian. Sandali lang at bibintahan ko muna si Norman sige, okay lang po. Magandang babae ito. Gusto ko sana makilala. Pero baka mapahiya pa ako. Ano kaya ang pangalan nito? Ito na yung soft drinks mo at tinapay, Norman. Akin na po, Aling Miding. Ito pong bayad. Salamat po. Miss, merienda tayo. Para sa'yo lang yung binili mo Hindi naman ako kasama dyan. Ha? Aling Miding, bigyan nyo ng soft drinks din, tsaka biskuit. Wag na. Nagmamadali kasi ako sa ibang araw na lang Ito na yung shampoo na binibili mo, Marian. Salamat, Aling Miding. Ito pong bayad ko. Sige po, alis na ako. Sige. Aling Miding, sino pong babae niyo? Si Marian yun. Anak ni Tandang Kaloy. Bakit mo tinatanong? Aba, naakit ka sa kanyang ganda alam ko na. Kung sino yung sinasabi mo na nakasabay mong bumili doon sa tindahan ni Aling Miding. Si Norman. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Binastos ka ba niya? Hindi naman, Lenny. Tinignan niya akong mabuti. At saka niyaya akong magmerienda. Ganun ba? Akala ko kung ano nang ginawa niya sa'yo. Lenny, may itatanong sana ako sa'yo. Matino bang lalaking yon? Hindi siya mayabang? Bakit mo tinatanong yan? Siguro, crush mo siya, no? Uy, aminin, para hindi ka tubuan ng pimples. Hindi Hindi ko crush ang lalaking yon. At saka, hindi ko pa naman kilala ng lubusan ang pagkatao niya. Sige na, friend. Sabihin mo na ang totoo. Total, wala namang nakakarinig Dahil dalaw lang tayo na naririto. Crush mo, diba? Friend. Sige na nga.
para tumigil ka na dyan sa pag-iinis mo sa akin. Sinasabi ko na nga ba hindi ako nagkamali ng hinala ko. Sa bagay, kilalang kilala ko si Norman. Mabait siya at masipag. Kaya lang, kung siya ang mapili mo na mapangasawa, ay maswerte ka. Hindi ka niya gugutumin. Ano ka ba naman? Pag-aasawa agad-agad? Hindi ko pa nga nakikilala ng lubusan. Ganyan na ang sasabihin mo. Akala ko ba napagod ka sa ating paglalaba at magpapahinga ka? Pero lumabas ka. Saan ka ba galing, ha, Marian? Doon sa bahay ng aking kaibigan na si Lenny Inay. Tinanong ko kung matutuloy yung lakad namin bukas. Dadalo kami kasi sa isang okasyon. Ganun ba? Sige, pumunta ka. Pero anak, huwag kang magpapagabi ha ng pag-uwi dahil delikado. Kagaya mong dalaga. Opo, Inay. Alam ko naman yun eh. At saka hindi naman panggabi yung ladaluhan namin. Kaya sigurado na hindi na ako aabutin ng gabi. Huwag kayo mag-alala, Inay. Magbabalot pa ako para sa inyo. Ay, naku anak, huwag na. Nakakahiya naman kung may makakita sa'yo na nagbabalot ka ng pagkain. Ay, nako, may pabalot ba sa pag-uwi? Hindi bali po, Inay. Dahil pinsan naman ni Lenny yung magdiriwang ng kanyang kaarawan eh. Kaya pwedeng magbalot si Lenny doon sa pinsan niya. Sige, ikaw ang bahala, anak. Kung matitikman ko rin ang handa doon sa pupuntahan ninyong okasyon. Siyempre naman po, Inay. Kakain ako, di kakain din kayo. Hindi ko makakalimutan ang magbalot para kapwa tayo busog. Sige na, Inay ha. Pupunta muna ako sa kwarto at magpapahinga. Ito, Juaning, ha? May inuwi akong bangos dahil naglabas na si paring Umaeng. Isigang mo nga lang para may sabaw na mahigop naman. Mabuti naman at nag-uwi ka ng ulam. Tamang-tama, wala tayong ulam eh. Teka, hindi ko nakikita si Marian. Asa ba siya? Pumunta na naman ba sa kanyang kaibigan? Oo nga eh. May dinaluhan silang okasyon, kaya baka may uwi rin yun na makakain mamaya. Ganun ba? Sige. Iluto mo na yan, Juaning. Maaga tayong magkapaghabunan at nagtira ka naman sa bangus na isisigang mo para may mapulutan naman ako. Para masarap yung alak kapag may pulutan. Ay nako, ikaw talaga, Kaloy. Hanggang gayon hindi mo pa rin naalis ang bisyo mong pag-inom ng alak. Ay nako, diyan ka makakakuha ng sakit mo pag hindi mo tinigilan yan. Ikaw naman, Juaning. Sinumpa mo na naman ako. Malakas pa ang katawan ko. Mas malakas pa sa kalabaw. Tingnan mo. Hindi ako nagkakasakit. At saka, itong sasabihin ko sa'yo, ha? Kung oras mo na, oras mo na. Kahit anong pag-alaga mo sa katawan mo, matitigog ka. Ay, nako. Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mong makinig sa sinasabi ko, at kung nagkasakit ka dahil sa alak, wala na akong pakialam sa'yo. Alagaan mo ang sarili mo. Juaning! Friend, may natikuhan ka na ba sa binata na nakipagkilala sa'yo? Wala naman, friend. Ikaw naman, may nagustuhan ka ba sa mga yon? Gusto nang sumama sa'yo para makilala ang mga magulang mo? Nako, hindi ko siya tipo. Kaya hindi ko pinayagan na dalawin ako. At sinabi ko na may nobyo na ako. Ha? Ikaw naman, masyado kang pihikan. May tsura naman yun at saka may trabaho. Kahit ano pa siya, hindi nga ako kinilig sa kanya. Ano magagawa ko? Di humanap na lang siya ng iba. Pero yung isa, ay tsura pa lang ay may kaya siya. At gwapo pa. Naku, friend, alam mo, sa tingin ko sa kanya, hindi mapagkakatiwalaan. Baka nagbibilang yun ng nobya. Uy, friend, nakilagis mo agad ang ugali niya, ha? Bakit? Naging mayabang ba siya sa'yo? Tama ka. Akala mo kung sino siya. Sa tingin niya, kakapit agad ako sa kanyang mga sinabi na mapagmahal daw siya at kaya niyang ibigay ang lahat ng luho ko. Ano? Aba, anong akala niya sa iyo? Mukhang pera? Kaya sinisilaw ka sa material na bagay? Anong sabi mo sa kanya? Ang sabi ko sa kanya,
ikakasal na ako sa susunod na buwan. Ano? Mas grabe ka pala, friend. Talagang luka ka. Hindi ka niya naisahan, ano? Buti naman at maaga kang umuwi, Maria. Musta yung dinaluhan mong okasyon? Marami ba silang bisita? At marami rin ba silang handa? Opo, inay. Kaya nakapagbalot si Lenny nga ng pagkain para sa inyo ni Itay. Siya nga pala, inay. Nasaan si Itay? Ay, nako, anak. Alam mo naman ang bisyo ng itay mo. Hindi yun matutulog hanggat hindi nakakainom ng alak. Ha? Ang Itay talaga, oo. Hindi na siya titigil hanggat hindi siya nagkakasakit. Ay, oo, anak. Ayaw niyang makinig sa akin. Dahil ang alam niya, pag oras mo na raw, ay oras mo na at wala ka nang magagawa. Kaya sinasamantala niya ang panahon na maging masaya at gawin ang gusto niya. Ang Itay talaga, oo. Masyadong pilosopo. Kung ano ang pinapaniwalaan, yun din ang gagawin niya. Ganyan kasi ang tumatanda no, inay. Hindi naniniwala sa pag-inom ng alak ay hindi magkakasakit. Kumusta ka naman yan? Pwede pa kitang imbitan sa may tindahan at magmitinda tayo. Juan Ruel, salamat na lang. Dahil tapos na akong nagmerienda sa bahay Ano? Huwag mo naman akong pahiyan sa hiling ko sa'yo, Marian. Balik ka na. Magmitinda muna tayo sandali. Pasensya ka na talaga. Hindi kita mapagbibigyan. Dahil may pupuntahan ako. Sa ibang araw na lang, pwede? Sige na nga. Pero pinangako mo na sa susunod pagbibigyan mo ako. Kung gusto mo, manood tayo ng palabas sa sinehan. Magandang palabas ngayon. Ha? Magsisini ka mo? Oo. At ako nang bahala sa gastos. Pag kung kasama mo, huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ruel, kamay ko. Bitawan mo. Baka may makakita. Ang ganda mo talaga, Marian. Talagang ang gaya mong tipo ko. Malungkot ako habang buhay. Kung hindi ikaw ang mapapangasawa ko. Ruel? Ano kayang gagawin ko para maiwasan ang Ruel na yun? Hindi ko gusto ang mga kilos niya. Para bang hindi siya gagawa ng mabuti. Kahit nasa harapan kami ng aming bahay, hinawakan niya agad ang kamay ko. Saka, nagyaya agad ng sili. Kahit hindi ko siya nobyo, pinipilit na isama ko. Kaya, kailangan na may kasama ko para hindi niya ako maisahan. Tama! Isasama ko si Lenny. Pag umayaw siya, di bahala na siya. Basta, hindi ako papayag na sumamang mag-isa kay Ruel. Hindi ako papayag. Marian, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sana hindi ka magagalit sa akin. Oh, bakit? Masama ba yung sasabihin sa akin para ako'y magalit? O sige na, sabihin mo na. Ano pa yun? Kuan Marian, parang nakakahiya yata na sabihin ko sa'yo. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Sige na, kung ano man yan. Hindi ako magagalit. Bayan, naantok na ako. Sabihin mo na kagad kung tungkol saan ang gusto mong malaman ko. Kuan Marian, alam mo ba, wala nang makilala kita. Ano ba naman to? Hindi ko masabi-sabi sa kanya. Oh, bakit hindi mo itinuloy ang sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na. Ano yun? Kuan. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Ipagtatapat ko sa kanya na ako'y umiibig sa kanya. Bahala na kung anong mangyayari. Talagang hindi ko na kaya. Hindi na. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Oh, bakit hindi mo na itinuloy ang sasabihin mo? Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Norman? Ha? Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi na ako kapagsalita. At hindi ko na masabi ang gusto kong malaman niya. Norman, may masamang
nangyayari sa iyong katawan? Bakit parang ninenervyos ka? Marian. Wala to. Ang mabuti pa ay babalik na ako bukas. Kaya alis na ako. Ano? Akala ko may sasabihin ka sa akin. Wala pala. Sige, alis na ako para hindi ka mapuya. Sige. Mag-ingat ka dyan sa daraanan mo, ha? Oo, Marian. Sige, alis na ako. Kakainis. Bakit biglang hindi ako makapagsalita sa harapan ni Marian? Ay, sayang. Malaman na sana niya na ako ay umiibig sa kanya. At malaman ko rin kung may pag-asa ba ako, wala. Ay, sayang talaga. Di bale, sa susunod na pagdalaw ko kay Marian, talagang magtatapat na ako sa kanya. Talagang magtatapat na ako. Medeng, bigyan mo pa nga ako ng isang boteng serpesa niyan. Pakilista mo muna. Wala akong pera. Ay, naku, Kaloy, tama na. Dami ko lang nainom. Mahaba na rin ang listahan mo. Kaya ko pa. Sige na. Bigyan mo pa ako ng isa, Medeng. Pag-iusap lang naman. Para masarap ang tulog ko. Dahil may trabaho na naman bukas. Alimiding, pabili po ng isang boteng serbesa ninyo. Ikaw pala, Norman. Saan mo galing, ha? Nandito pala kayo, Mang Kaloy. Kwan po. Galing po ako sa inyo at pinalo ko si Marian. Ganun ba? Mabuti pa upo ka nga rito sa tabi ko, ha? Magkwentuhan tayo. Biday, may kasama na ako. Kaya bigyan mo kami ng masarap na pulutan namin na itong magiging manugang ko. Inom kami. Magiging manugan, sabi ninyo, Mang Kaloy. Naman. Ay, hindi ba? Sunada mo yung anak mo si Marian. Ano pa yung tatawag ko sa'yo? Di, manugang na nga, hindi ba? Bilisan mo, Biday. Ipitin namin. Inom kami. Ano? Isinasama ka ni Rohel na mamasyal at magsisin kayo? Oo nga eh. Pero hindi ko alam kung papayag ako o hindi. Teka, ano ba ang desisyon mo? Pagbibigyan mo ba siya sa hiling niya? Yan na nga ang iniisip ko eh. Pero hindi ko pa alam ang ugali ng Rohel na yon. Baka kung anong gawin niya pag hiniya ko siya. Mabuti naman at hindi ka pumayag na sumama. Dahil hindi mo kabisado ang Rohel na yon. Naku, delikado, friend. Paano kaya to kung tatanungin uli ako? Ano bang idadahilan ko sa kanya? Natatakot ako eh. O, sabihin mo na hindi ka pinayagan ng itay at inay mo. Ha? Ang hirap niyan. Baka magalit yung tao at makaisip na gumawa sa akin ng masama. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo kay Norman para ipagtanggol ka niya. Ano? Si Norman kamo? Na hindi makapagsalita sa harapan ko? Baka pag sinigawan siya ni Ruel, hindi na niya alam ang gagawin. Teka. May naisip ako, friend. Mas maganda kung ganito ang gagawin mo. Ha? Ano yun? Sige, sabihin mo na kaagad para alam ko. Ganito ang gagawin natin. Pakinggan mo itong sasabihin ko sa'yo. Aba, lasing ka yata, Kaloy. Napasobra na naman ang nainom mo ngayon. Sino bang kasama mong uminom? Ay, sino pa? Di ang magiging manugang natin. Hindi mo ba alam? May nanliligo na kay Mariam. Sabihin mo na kung sino. Dahil ilang binata naman ang nanliligaw sa anak natin. Si Ruhel ba? Nako, Waleng, hindi siya. Hindi si Norman. Nako, ang sarap palang makakwento ng Norman na yun. Daming alam na kwentong nakakatuwa, doror pa. Kaya napasarap na rin ang aming inuman. Ay, nako, Kaloy.
Makinig ka naman sa akin. Bawasan mo yan pag inom mo ng alak. Baka ma-high blood ka, tudas mo. Baka ma-atake ka pa. Huwag ka magsalita ng ganyan. Dahil sa pakiramdam ko, Neng, lumalakas ang katawan ko. Kanado akong magtrabaho. Ayun na nga eh. May trabaho ka pa bukas. Tapos naglasing ka. Baka sumakit ang ulo mo yan. Hindi ka na tuloy makapagtrabaho. O di sayang lang ang kikitain mo. Huwag kang mag-alala. Neng, basta gisingin mo kung umaga, ha? Makasama ako kay pare nating si Pipidrek. Na may kontrata ay aming ginagawang bahay. Sige na, sige. Ay ka na doon sa kwarto para makatulog na ako. Kaya na, wala eh. Bakit parang may hinihintay ka dyan sa tabi ng bintana? Kwan po kasi, Inay. Hinihintay ko si Lenny. Baka matuloy yung pagpunta namin sa bayan. Ganun ba? Bakit? Nagpapasama ba siya sa'yo at may bibilihin na naman kayo? Hindi po, Inay. Kundi nagpapasama ako. Dahil nag-iimbita si Ruel na mamasyal po kami sa bayan. At magli-review daw siya. Kaya pinagbigyan ko na. Dahil ilang beses na niya akong niyayaya na mamasyal. Pero nagdadahilan ako. Mabuti naman at naisipan mong magpasama sa kaibigan mo. Mahirap na. Baka samantalahin niya ang pagkakataon kung dadalawa lang kayo. Opo, Inay. Hindi ko naman alam kung ano ang tunay niyang ugali. Baka kung hindi ko siya mapagbigyan, makaisip na gawan ako ng masama. Sa bagay, tama yung ginawa mo. Na isama mo si Line para mahihiya siya na gumawa ng anuman sa'yo. O sige, hintayin mo at titignan ko yung niluluto kong pangmerienda natin. Opo, Inay. May kumakatok. Naku, hindi pa naman dumarating si Lenny. Baka si Ruel na yan. Ano kayang gagawin ko? Sana agahan ni Lenny ang pagpunta rito. Sandali lang, nariyan na. Hi, friend. Handa na akong sumama para mamasyal. Ay, salamat naman, friend. Akala ko si Ruel ang dumating. Butit na una kang dumating para hindi na siya makapalag pag isinama kita. Halika, pumasok ka muna habang hinihintay natin ang pagdating ni Ruel. Okay, salamat. Tito, maupo muna tayo dito sa salas. Maghihintay tayo. Sigurado baka mamaya darating na ang ating hinihintay. Teka, friend. Nagpaalam ka na ba sa inay mo na may pupuntan tayo ni Ruel? Pumayag ba si Aling Juaning? Oo naman. Basta kasama kita. At sinabi ko na baka kung hindi ko pagbigyan si Ruel sa kanyang pag-imbita sa akin, ay makaisip siya ng gawan ako ng masama. Tama ka. Sa tingin ko sa lalaking yun eh. Mabilis pa sa alas 4 kung kumilos yun. Baka dakmain ka kaagad. Tama ka. Akalay mo ba, nang sinabi na imbitahan akong mamasyal, hinawakan ka agad ang kamay ko? Akala niya, payag ako sa gusto niya. Kaya, naisip ko na isama na lang kita. Ano kaya ang mabuti kong gawin para magkapagtapat ako ng aking nararamdaman kay Marian? Dahil hindi lang ako ang may gusto sa kanya, kundi pati si Rohel pala ay naninigaw sa kanya. Ayaw kong maunahan ako ng mokong na yun. Dahil alam ko na luluguhin lang niya si Marian. Dahil mabilis sa babae at palikero pa. Kaya kailangan na magpakitang gilas ako sa kanya. Susuyuin ko rin si Mang Kaloy para maging malapit ang loob niya sa akin. Tutulungan niya ako kay Marian. Tama, ganun na lang gagawin ko. Maglalakas loob na ako magtapat kay Marian. Sa nakikita ko kasi sa kanya, gusto rin niya ako. Sana, masabi ko na ang aking nararamdaman sa kanya. Sana nga. May kumakatok. Sino kaya itong dumating?
Sandali lang, nariyan na. Magandang araw ho, Aling Huning. Nandito po ba si Marian? Ikaw pala, Ruhel. Magandang araw din. Sige, pumasok ka sa loob at tatawagin ko siya. Maupo ka muna dito sa sala. Salamat po, Aling Huning. Mabuti naman at ipagpapaalam ko po sana sa inyo na isasama ko si Marian. Pwede ho ba? Sige. Sabihin ko sa kanya kung ano ang desisyon niya. Sana kung pumayag ay huwag mo siyang pababayaan, ha? Ay, opo, Aling Huning. Talagang iingatan ko po si Marian para wala po kayong masabi sa akin. Mabuti naman kung ganun. Magtitiwala ako sa iyo. At sana ay huwag mong sirain ang tiwala ko na walang masamang mangyayari sa anak namin. Opo, Aling Huning. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para ipakita sa inyo na hindi ko papabayaan si Marian. Dahil mahal na mahal ko po siya, Aling Huning. Saan ba pupunta si Marian at Rohel? Sino ba yung isang kasama nila, Huning? Kwan Kaloy, ipinagpaalam ni Rohel si Marian na mamasyal daw sila sa bayan. Pero isinama ni Marian ang kaibigan niya. Baka samantalahin ni Rohel ang pagkakataon kasi. Mabuti naman kung ganoon. Dahil wala akong tiwala sa Rohel na yan. Kaya pagsabihan mo si Marian, ha? Mabuti pa si Norman, alam niyong makisama. Lagi ko siyang kairuman doon sa tindahan ni Mideg. Ano? Ay nako, kaya pala lagi kang lasing. At sigurado na inuuto mo si Norman para libre ang alak na iinumin mo, ha? Di ba? Huwag kang magsilata ng ganyan, Huning. Pero pa akong hiya, no? Hindi lagi na siya yung gumagastos, ano? May ambag din ako. Kaya pala lagi kang masaya. Dahil may kasama ka na umiinom ng alak gabi-gabi. Ay nako, wag sanang magkatotoo ang hinala ko na may high blood ka na, Kaloy. Dahil mainitin ang ulo mo, Wag mong isipin na may high blood na ako, Huning. Dahil wala naman akong nararamdaman sa katawan ko. Wala. Ikaw talaga, Kaloy. Yan ang paniwala mo lagi, na wala kang high blood. Siguro, pag naatake ka na, saka mo sasabihin na tama ako. Sige, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong makinig sa akin. Buti na lang. Gustong-gusto kong kainuman ni Mang Kaloy. At ang sabi pa, gusto niya akong maging manugang para kay Marian. Hindi bali nang hindi ko masabi kay Marian ang aking pag-ibig. Pero alam niya na may pagtingin ako sa kanya. Malapit na ako sa bahay nila. Ayan pala si Aling Huning sa harapan ng bahay nila. Ayan, malapit na ako. Aling Huning. Magandang araw po sa inyo. Ikaw pala, Norman. Magandang araw din sa iyo. Halika, pumasok ka sa loob. Pero wala pa si Marian dito, Ha? Bakit po, Aling Huning? Saan po ba nagpunta si Marian? Kuha, Norman, isinama sila na mamasyal doon sa bayan. Ha? Sino pang kasama ni Marian? Si Lenny po ba? Oo, kasama nila si Lenny. Pero inimbitahan sila ni Rohel. Parang ang sinabi ni Rohel, manonood daw yata sila ng sine. Si Rohel kasama ni Marian? Hindi pwede ito. Hindi. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ikaw pala, Norman. Pasensya ka na. Wala dito sa bahay si Marian Kasama niya ang kaibigan niyang si Lenny. At pinasyal sila sa bayan ni Rohel. Ha? Si Rohel kasama niya, Marian? Hindi. Anong nangyayari sa'yo, Norman? Para kang nakagat ng ahas dyan. Bakit natulala ka na? Ang mabuti pa ay hintayin mo na lamang si Marian kung gusto mo siyang makausap. Kuwan po, Aling Huning. Babalik na lang ako mamaya. Sige po, alis na ako. Sige, ikaw ang bahala. Basta bumalik ka na dito mamaya pag nandito na sila. Opo, Aling Huning.
hindi ako makakapayag na ang Rohel na yun ang magtatagumpay na papangasawa ni Marian. Ang mabuti pa, ay hintayin ko ang kanilang pag-uwi. At kailangan ko naman si Rohel. Dahil delikado. Baka may mangyaring masama sa kanila. Ali kayo, Marian. Lenny, huwag pa-picture tayo sa bandaro, no? At ipopost ko sa Facebook. Tara. Ha? Kayo na lang dalawa ni Lenny ang magpa-picture. Wag na lang ako. Ha? Hoy, Marian, ano ka ba? Pagbigyan mo na para makauwi na tayo. Sige na nga. O sige, dalian mo na. Baka hinahanap na ako dun sa amin. Lenny, ikaw muna yung magpicture sa amin ni Marian. Marian, pwede ba akong iumakap sa'yo? Ano? Ayoko nga. Huwag kang yumakap sa akin. Napaka-suplada mo naman. Para yumakap ng sandali, ayaw mo? Ang sabi mo kasi, ipopost mo sa Facebook. Baka manghinalang magkakita sa atin na may relasyon tayong dalawa. Bakit ayaw mo, ma? Gwapo naman ako, ha? Hindi kaya ng isang maliligaw mo na walang itsura. Hindi ka man lang maibili ng regalo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Dahil marami pa akong gagawin sa amin Huwag muna, Marian. Maaga pa. Para umuwi tayo. Total, dito na tayo sa bayan. Kaya sulitin natin. Mamaya nang pag-uwi natin, pagdilim ng paligid. Saka uwi tayo. Ikaw na lang ang maiwan dito kung yan ang gusto mo. Pero mauuna na kami ni Lenny. Halika na, Lenny. Uwi na tayo. Pambira ka naman, Marian. Kailan naman tayo naman siya. Pero nagmamadali ka namang umuwi. Sige na nga. Umuwi na nga tayo. Oh, bakit ka nakasimangot, Marian? Akala ko ba masaya ka dahil namasyal kayo sa bayan? Sigurado na maraming palabas dahil malapit na ang pista ng bayan. Ay, alam niyo, Inay. Nainis ako kay Ruel. Kung pwede lang, pauwiin na si Lenny. Ang dami pang sinasabi na magpakuha ng larawan. Pero yayakapin di ako. Ano? Bakit? May relasyon na ba kayo para gawin niya yun sa'yo? Wala, Inay. At saka, hindi ko naman siya gusto Pinilit lamang niya ako na sumama. Buti na lang kanyo at kasama ko si Lenny. Kung hindi, baka sinamantala niya ang pagkakataon. Ganun ba? Ay nako, sa susunod ay huwag mo nang pagbigyan. Baka akalain na may gusto ka sa kanya. Kung bakit naman kasi yung isang manliligaw sa akin, hindi makapagsalita kung kaharap na ako. Parang torpe ang Norman na yun. Siyempre, nire-respeto ka niya, anak. Kaya hindi ka niya binibigla. Siguro, kumukuha ng magandang pagkakataon para masabi niya sa iyo ang kanyang saloobin. Ewan ko ba sa taong yun, Inay? Kung hindi pa siya kikilos, naku, baka maunahan pa siya ni Ruel dahil pursigido siya ng paliligaw. Basta maghintay ka lang, anak. Kung hindi naman kung gusto mo siya na pakitaan ng motibo. Inay! Maitanong ko lang sa'yo, friend. May pagtingin ka ba kay Ruel? At sumama tayo sa kanya? Wala nga Nainis ako sa taong yun. Alam mo ba yun? Piling niya gwapo. Akala mo kung sinong gwapo. Yun ang ipinagmamalaki niya. Pero sa palagay ko, hindi siya gaya kay Norman. Ha? Anong ibig mo sabihin, friend? Siguro, mas matimbang sa puso mo si Norman, ano? Kaya lang, masyadong mahiyain, hindi siya makapagtapat ng kanyang pag-ibig sa'yo. Yun nga ang problema sa kanya, friend. Pero nagmamagandang loob siya kay tatay. Alam mo naman si tatay, gustong-gusto niya yung may kasama siyang kainuman. Kaya malapit ang loob niya kay Norman. Ganun ba? Pero, anong iniisip mong gawin para magtapat na si Norman sa'yo? Wala akong alam. Bahala siya. Kung hindi siya gagawa ng paraan para masabi sa akin ang kanyang pagmamahal, o di nga siya. Ha? Ano? Anong ibig mong sabihin? May plano ka na bang sagutin ang Rohel ngayon? Naku, friend, mag-isip kang mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Sabagay, tama ka dyan, friend.
Yung ugali ni Ruel, alam ko na magsasawa rin yun at hahanap uli ng mauuto niya. Pero sa akin, hindi siya uubra sa kanyang kalukuhan. Manigas siya. Aba, saan ka ba pupunta? Ha, Kaloy? At isinuot mo na yung sombrero. Huwag mong sabihin na lalabas ka pa. Gabi na. Hindi naman ako magtatagal, Waling. May kausap lang akong tao doon sa tindahan ni Biding. Baka naghihinda na yun sa akin daw. Ay nako, Kaloy. Alam ko na kung anong gagawin mo doon. Sigurado na makikipag-inuman ka na naman at ipapalista mo na naman kay Mideng. Ay nako, mahaba na ang listahan mo doon. Hindi naman, Waling. Dahil hati naman kami sa gastos ng kainuman ko. Pero madalas siya yung nagpapainom sa akin. Abay, mabait pala ang taong yun. Basta napainom ka, mabait na sa'yo. Pero baka inuuto-uto ka lang, pero may kapalit naman. Hindi bale, gusto ko rin siyang maging manugang eh. Alam mo ba na masipag at may respeto sa ating magulang ni Marian niya. Hindi siya marama. Parang alam ko na kung sinong tinutukoy mo, Kaloy. Pero huwag ka namang abuso. Baka sinusubukan ka lang. Ay gustong-gusto mo naman ang nagpapalibre. Nako, hindi, Mideng. Kilala mo naman ako. Hindi ako mapagsamantalang tao. Kundi nakikisama lang ako sa mababait na tao. Alam mo, Norman. Ikaw ang gusto kong maging manugang para sa anak ko. Sige. Ikaw naman ang tumagay. Ganun po ba, Mang Kaloy? Salamat sa inyo dahil kurasonada po si Maria. Ano? Nasabi mo na ba sa ang iyong nararamdaman? Ha? Para alam na niya. Ha? Kuwan po, Mang Kaloy. Hindi pa nga po dahil nahihiya po ako sa kanya. Lako, hanggang ngayon pa pala. Hindi ka pa nagtatapat sa anak ko. Hina mo naman pala, Yun po ang totoo, Mang Kaloy. Nako. Pagkaharap ko na si Marian kasi parang umuurong ang dila ko. Ay, nako, sabihin mo na, Norman. Para malaman naman niya. Makapag-isip siya. Nako, mahihain ka pala. Hayaan ninyo, Mang Kaloy. Sa susunod na pagdalaw ko kay Marian, talagang sasabihin ko na sa kanya ang aking nadarama. Ay, kailangan yun. Baka maunahan ka pa ni Ruel. Wala. Hindi ikaw ang mapapag-asawa ni Marian kung ganyan ka, mahihain ka. Hindi po, Mang Kaloy. Hindi ako papayag na mangyari yan. Sa susunod na pagdalaw ko ay ipapangako ko sa inyo. Talagang ipagtatapat ko na kay Marian ang aking damdamin. Kaya. Gawin mo na agad yung sinabi mo, ha? Sige nga. Naubos na pala yung serbisang iniim natin. Isa pang round. Mideng, bigyan mo pa kami ng tig-isang serbisa ng mamanugagin ko. At saka pulutan. Ano friend? Kumusta na ang panliligaw ni Norman sa'yo? Nagtapat na ba siya? Ay nako, ewan ko ba sa mokong na yon. Umuurong ang dila tungkol sa bagay na yan. Lagi naman siyang dumadalaw. Wala namang sinasabi, kundi kwento ng kwento sa akin. Kung minsan sa inis ko, pinapauwi ko na lang para hindi ako mapuyat. Huwag mo namang hiyain, friend. Baka magtampo at ang kala niya ay hindi mo siya gusto. Pinapakitaan ko na nga siya ng motibo. Pero parang walang pakiramdam, manhid. Ay, nako, ikaw noon, friend. Alam mo, mahihain siya Kaya kung ako ikaw, dakmain mo na. Joke lang. Hindi pa naman ako atat na atat para magkaroon ng nobyo. Kaya hintayin ko na lang. Pag hindi ko na matiis,
Taka siya bibigyan ng ultimatum para magising siya at mabilis pa sa hangin na makapagtatapat ng pag-ibig niya sa akin. Loka ka talaga, friend. Naku, gilig na ako sa'yo. Marian, narito na naman ako para malaman mo yung kasagutan. Alam mo naman, tagal na akong umiibig sa'yo. Ruhel, kung nagmamadali ka, pwede ka nang humanap ng iba dahil hindi ko patiyak ang damdamin ko kung may nararamdaman ako sa'yo o wala. Posible naman yun. Ano bang hinahanap mo? Nakatayo ng isang lalaki. O mapapangasawa mo. Ang gusto ko sa isang lalaki ay yung matyaga at hindi ako kinukulit na sagutin ang isang bagay na hindi ko patiyak. Pasensya ka na. Gusto ko lang naman kayo makasigurado na walang ibang magiging nomi mo kundi ako lang. Ano? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Papaano kung hindi ikaw ang napili ko? O di masasaktan ka sa yung inaasahan na ikaw ang magtatagumpay. Hindi ko pa alam. Di ba, ako lang naman ang matyagang nanliligaw sa'yo? At isa pa, gwapo naman ako. Binuhat mo na naman ang sarili mong bangko. Kahit hindi mo naman bagay ang sinasabi mo. Kung hindi ka makapaghihintay, maghanap ka na lang ng iba. Friend, may sinagot ka na ba sa mga nanliligaw sa'yo? Sabihin mo naman, baka mamaya ay may magtanong sa akin na gaya ni Ruhel. Ay, wala pa. May kursunada ako, friend. Pero hindi naman niya masabi sa akin ang nararamdaman niya. Kaya kung kausap ko, naiinis tuloy ako eh. Ha? Sino yun? Parang hindi lalaki kung ganyan ang pinapakita sa'yo. Oo nga eh. Kung hindi pa siya magtatapat, bigyan ko na siya ng ultimatum. At sasabihin ko sa kanya, kung wala rin masasabi, ay wag na akong dalawin pa. Paano kung isipin niya na wala kang gusto? Di titigil na yon sa pagdalaw sa'yo? Di mas mabuti na yung tumigil siya. Kaysa istubrin ako na wala naman akong pakinabang. Ikaw, friend, ha? Nagmamadali ka na magkaroon ng nobyo. Di ba? Lagi niyang kainuman ang itay mo. Di sabihin mo na, pagsabihin niya si Norman para magtapat na siya sa iyo. Ako, friend, mahirap naman yung sinasabi mo. Baka sabihin niya na inuutusan ko pa si Itay para sabihin lang niya sa akin ang kanyang damdamin. Kaya magtitiis muna ako ng konting panahon. Pag hindi pa siya kumilos at gumawa ng paraan, bahala na siya. Wala nang aasahan pa sa akin. Buti na lang na dito ako dumaan sa likod ng bahay nila Marian para hindi ako makita ng ibang tao. Ibibigay ko sa kanyang bulaklak na to. Kaya ako sasabihin ng pag-ibig na inaari ko sa kanya. Ha? Teka, Mahal na mahal kita. may bisita siya. Sino kaya yan? Magpakasal na tayo kayo. Ano? Si Ruel. Hinawakan niya ang dalawang kami ni Marian. Hindi. Hindi. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ano ba naman itong kapalaran ko? Naunahan ako sa babaeng itinitibok ng puso ko. Bakit? Buti pa, aalis na ako dito para hindi ko na makita ang gagawin nila. Baka maghalikan sila. Mas lalo akong masasaktan. Pupunta ako doon sa tindahan at iinom ako ng alak. Bakit naman ganito ang nangyari? Mahal na mahal ko si Marian. Pero hindi ko masabi ang aking nadarama sa kanya. Wala akong lakas ng loob para magtapat sa kanya. Doon ko na lang ibubuhos ang sama ng loob ko sa alak. Magpapakalunod akong iinom para mabawasan ang sama ng loob ko. Pwede ba, Ruel? Bitawan mo ang kamay ko. Wala kang karapatan dahil hindi pa kita sinasagot, ano? Ano ba bang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin para magustuhan mo lang ako. Basta, ayoko nang makulit. Maghintay ka. Kung hindi mo kaya, may paraan naman. Ibalik mo sa iba.
na pwede kang sagutin kagad. Pero hindi ko magagawa yan. Dahil ikaw lang talagang babaeng napupusuhan ka. Maniwala ka naman sa akin, oh. Baka naman may naninira lang sa akin kaya parang nagdududa ka pa. Pwede ba? Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Dahil walang naninira sa'yo. Talagang ayaw ko pang makipagrelasyon. Sana maintindihan mo, Ruel. Sige, re-respetuhin ko yung desisyon mo. Naghihintay ako. At sana, pag-ibig ng panahon ako pa rin ang piliin mo. Dahil tapat ang pagmamahal ko sa'yo. Huwag ka namang umasa ng ganyan na ikaw ang pipiliin ko dahil hindi ko pa nadarama ang sinasabi mo eh. Basta, isipin mo na lang na mahal kita. Ako lang ang nagpaparamdam sa'yo na nagmamahal sa'yo. At gagawin kong lahat para mapasaya kita. Anak, bakit hindi mo nasagutin si Ruel? Mabait naman yung tao at may trabaho. Kaya kanyang buhayin. Ay naku, inay. Hindi nyo lang alam ang ugali niya. Halos lahat ng sweldo ay napupunta sa barkada. Wala siyang ipon. Paano pag gusto na niyang mag-asawa? Ano ang gagastusin niya? Aasa sa mga magulang niya, ganun? Ano? Nako. Kung ganyan ang ugali ng isang lalaki, abay, dapat mo siyang iwasan. Baka ikaw pa ang maging kawawa at ikaw din ang aasahan niya. Opo, inay. Yun din ang iniisip ko. Hindi niya pinapalagahan ang pinanghihirapan niya. Sa palagay ko, hindi siya magiging mabuting asawa. Pero ano kaya ang gagawin niya kung hindi siya ang mapili mo? Di ka kaya gagawa ng masama? Hindi naman niya pwedeng pilitin ko ang sarili ko, inay, kahit hindi ko siya mahal. Juan Marian, hinay-hinay ang pagsasabi mo sa kanya, ha? Kunin mo sa mahinahon na usapan. At sabihin mo na maraming babae na pwede niyang ligawan pa. Basta, hayaan ko na lang siya, inay, na manligaw sa akin hanggang siya ay magsawa at humanap ng ibang liligawan. Kasi sa nakikita ko sa kanya, inay, wala siyang tiyaga. Aling Miding, bigyan pa ninyo ako ng isang boteng serbesa. Ay, Norman, malalim na ang gabi. Tama na yan. Dapat nang magpahinga ka. Kaya umuwi ka na sa bahay nyo. Bakit ba niyo ako pinapauwi? Gusto ko pang uminom eh. Gusto ko malun sa alak. Ay, nako, bakit ka umiiyak? Ano bang problema mo, Norman? Norman, nandito ka pala sa tindahan ni Aling Miding. Mapunit na ating kalali. Para may mapagsabihan ako ng sama ng loob ko. Ha? Umiiyak ka? Ano bang iniiyakan mo? Hindi, wala naman akong dapat naiyakan. Nako, huwag ka nang magkaila. At saka lasing ka na. Ang mabuti pa ay ihatid na kita sa inyo. Hindi, huwag mo akong ihatid. Dahil kaya kong may mag-isa. Sa gabing ito, manggugulo ako dito sa ating barangay. Ano? Diyos ko, huwag mong gawin yan, Norman. Sige ka, masisira ang respeto sa iyo ni Marian. Wala nang silbi sa akin yan. Dahil nakita ko si Ruel na pinawakan niya ang kamay ni Marian. Kaya sa palagay ko, may relasyon na sila eh. Kaya mas mabuti na iinom na ako ng lason. Ano? Nakakatawa ka naman, Norman. Hindi mo dapat gawin yan. Magtawa mo ko, Lenny. Dahil bukas, isa na akong malamig ng bangkay. Kaya sabihin mo kayo, bakit mahal na mahal ko siya. Siya lang ang babae sa puso ko. Wala nang iba. Tama na yan, Norman. Halika na, umuwi ka na. At may importante akong sasabihin sa'yo. Halika na. Samahan na kitang umuwi sa inyo. Ano? Sinabi ni Norman yan kagabi? Oo, friend. Talagang patay na patay siya sa'yo. Kaya lang, hindi kanya maharap sa personal. Umuurong raw ang kanyang dila. Nakakainis talagang lalaking yun.
Matagal ko nang hinihintay na magtapat sa akin. Pero hindi niya masabi. Mahirap naman na sagutin ko na wala naman siyang sinasabi sa akin. Yan nga ang problema niya. Dahil hindi niya masabi ang nararamdaman niya para sa'yo. Aba, may nakarap cellphone ka naman siya. Di mag-text siya sa akin pag hindi niya madiretsa sa akin. Ang sabi nga niya ay dapat na madiretso niya sa iyon ang kanyang pag-ibig. Ayaw niya sa text lang. Ang arte-arte pa niya. Kung talagang mahal niya ako, gagawa siya ng paraan para masabi niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Mahiyain nga eh. Kaya intindihin mo siya. Kaya sumakit ang loob niya dahil nakita niya si Ruhel, nakausap mo at hinawakan pa ang iyong mga kamay. Ano? Hindi kami naghawakan kundi sinamantala ni Ruel na hawakan ang kamay ko. Pero iniwaksi ko at sampalit ko sana eh. Kung ganun, kailangan na mag-usap kayo dahil ang alam ni Norman ay may relasyon na kayo ni Ruhel. Diyos ko, sana mabigyan ng lakas ng loob si Norman para masabi niya sa akin ang kanyang nararamdaman. Kung hindi siya kikilos hanggang sa linggong to, pasensya na siya. Talagang sasagutin ko na si Ruel. Marian, anak, may itatanong ako sa'yo. Si Norman ba ay laging dumadalaw sa'yo? Nagtapat na ba siya sa'yo? Hay naku, Itay. Naiinis ako sa lalaking yon. Wala siyang masabi kung tungkol sa kanyang nararamdaman. Puro lang siya kumusta. At pag tinanong ko kung anong sadya niya, sasabihin na wala raw, kundi makipagkwentuhan sa akin. Ano? Pero may sabi sa akin, talagang kursunada ka. Kaya sinabihan ko na nga na kailangan niya magtapat sa'yo. Baka nauunaan na siya. Tama Naunahan kayo, pa siya ng Itay. iba. Tama kayo. Kung wala akong mahintay sa kanya, baka sa ibang manliligaw ko na ibaling ang pagmamahal ko. Nakaw, Marian, huwag naman ganyan, ha? Baka nag-iisip niya para yun, para masabi niya sa'yo kung nararamdaman niya. Bay, dahil siya naman ang gusto ko na maging manugang dahil mabait at mapagbigay. Itay naman eh. Alam ko na kung Na. bakit siya ang gusto ninyo. Oh, Dahil kasundo niyo siya sa inuman. Nakikita ko lagi kayong magkasama dun sa tindahan ni Aling Miding na umiinom eh. nakaw, hindi naman. Kaya lang, gusto kong ugali ni Norman. Hindi gaya nung Ruhel na yun. Payabak. Hindi nga ako pinapansin kahit masalubong ko sa daan ako, parang aso. Ganun po ba, Itay? Oo. Mabuti naman at sinabi niyo yan sa akin para alam ko nang dapat kong gawin at masabi ko sa kanya na wala akong gusto sa kanya at di na niya kayo nire-respeto. Oh, bakit friend? May problema ka ba? Ang haba ng nguso mo eh. Naiinis ako kay Ruel, friend. Ang gusto niya, pilitin niya ako na sagutin ko siya. Hindi ko naman siya gusto, lalo ng kanyang pag-uugali. Ang yabang-yabang. Ang mabuti pa ay sabihin mo na sa kanyang totoo na wala kang pagtingin sa kanya para hindi na umasa. Ang iniisip ko nga, baka kung biguin ko siya, ay gagawa ng paraan para makuha niya ako. Sa bagay, tama ka rin. Pero kung nagtapat na sana si Norman sa'yo, di sasagutin mo na sana. Para may dahilan ka para tanggihan si Ruhel. Ang kaso nga, friend, hindi niya masabi-sabi sa akin. Kaya kahit gusto ko siya, ay wala akong magagawa, kundi maghintay kung kailan siya maglalakas ng loob para makapagtapat ng pag-ibig. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Dahil siya ang gusto kong maging nobyo mo. Dahil mabait, masipag, at alam niyang makipagkapwa-tao. Kaya lang, tameme sa akin. Kung ako ang kanyang kausap, hindi siya makapagsalita na ako ay mahal niya. Hindi naman pwede na ako ang magsabi sa kanya na mahal ko siya, ano? Di yun ang gawin mo para magkaroon na kayo ng relasyon. At tigilan ka ni Ruhel na kulitin. Di ba? Gawin mo na, friend! Marian, kung wala kang pupuntang bukas, pwede ba kitang maimbitahan? Dumating na kasi yung uncle ko galing Saudi. Gusto ko siya makausap. Ha?
Pasensya ka na, Ruela. Hindi ako pwede bukas eh. May lakad kami ni Lenny. Nauna siyang nagsabi sa akin na sasamahan ko daw siya. Ganoon ba? Siguro naman hindi kayo abutin ng maghapon. Di ba hintay kita? Dahil gabi naman yung pagpunta ko sa uncle ko eh. Naku! Mas lalong hindi pwede. Hindi ako papayagan ni Itay na lumabas sa gabi. Baka delikado ang panahon ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Kung may magtangka sa'yong masama, kaya naman kita yung pagtanggol. Sa ibang araw na lang, Ruel. Huwag lang sa gabi. At sana, pwede kong isama ang kaibigan ko para payagan ako ni Itay na sumama sa'yo. Ha? Gusto ko sana ikaw lang eh. Para sa'yo mapupunta kung may mga pasalubong ko sa uncle ko. Kung ayaw mo isama yung kaibigan ko, mas mabuti na iba na lang ang iyong isama. Kasi hindi ako pwedeng mag-isa lang na sasama sa'yo eh. O ano, payag ka ba, Ruel? Payag ka ba? Visit. Hindi sumama si Marian. Kung siya lang sana, na gusto pang isamang kaibigan na yun, paano kung maisasagaw yung plano ko? Para maging akin na siya. Pero hindi mali. Sa ibang araw, para sumama siya sa akin. Kahit ganun lang sinabi niya, aasa pa rin ako na makakasama ko siya. At sa pagkakaroon ko ng pagkakataon na yun, gagawin ko ng dapat na naisip kong gawin para maging akin na si Marian. Norman, pwede ba magtapat ka na agad kay Marian? Kung hindi, mawawala siya sa iyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lenny? Aalis ba siya? At lalayo na? Hindi naman. Kaya lang, ang sinabi niya sa akin, pag hindi pa raw masasabi sa kanya ang iyong pagmamahal sa lingkong ito, ay sasagutin na niya si Rohel. Ha? Kung Lenny, talagang minamahal ko si Marian. Siya lang ang babae sa buhay ko. Pero anong gagawin ko? Norman? Totoo bang narinig kung sinabi mo? Ha? Naku, nandyan ka pala, Marian. Kwan, hindi totoo ang sinabi ko, Lenny. Hindi. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Yan ang sinabi sa akin ni Marian. Ang tagal niyang hinihintay ang iyong pagtatapat. Pero hindi mo naman masabi sa kanya. Kaya, pag hindi mo pagawin ang sinasabi ko sa'yo, ay sasagutin na niya si Rohel. Ha? Kwan, talagang minamahal ko si Marian. Siya lang ang babae sa buhay ko. Kaya lang. Norman? Totoo bang narinig ko sa'yo? Ha? Ha? Nandiyan ka pala, Marian. Kwan, hindi totoo yun. Hindi. Ha? Hindi pala totoo na mahal mo ako. Kaya mabuti pa siguro, sagutin ko na lang si Ruel. Marian, sandali lang. Kwan kasi, ang ibig kong sabihin... Tama na. Basta maliwanag sa akin ang narinig ko sa'yo na wala kang pagtingin sa akin. Diyan ka na. Marian, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Lenny, tulungan mo naman ako kay Marian, please. Naiwan ko sa'yo, Norman. Kung bakit pa kasi binawi mo pa ang sinabi mo. Ayan, nagtampo si Marian sa'yo. Paano pa kita tutulungan? Diyan ka na nga. Napaka-torpe mo. Lenny, huwag kang umalis. Bakit kasi nabigla ko sa pagdating ni Marian? Kaya nagawa kong itanggi ang sinabi ko. Paano na ako ngayon? Talagang magpapakamatay na ako. Oh, Marian anak, bakit ganyan ang itsura mo na umuwi? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po, inay. Kaya lang, naiinis po ako. Sa akin ka ba naiinis? Ganun ba? Hindi po, inay. Yung taong napaka-torpe. Teka, sino ba yung tinutukoy mo? Sabihin mo nga sa akin kung sino. Baka pwede kong kausapin. Sino pa nga ba, inay? Kundi si Norman. Naku, kung lalaki lang ako, inay, matagal ko lang binatukan yun. Ano ka mo? Si Norman? Bakit? Binastos ka ba? Aba,
Kailangan niyang panagutan ang iyong karangalan. Ang mabuti pa ay isumbong natin kay Kapitan para hindi niya talikuran ang ginawa sa'yo. Inay, wala po siyang ginawang masama sa akin. Akala niyo ba, ha? Narinig ko na sinabi niyang mahal niya ako. Nang lapitan ko na siya, inay, pinawi niya. Ano? Ay, naku naman, ang Norman na yun talaga. Sobra siyang mahiyain. Sana, inaamin na. Oo nga sana, inay. Kaya nga, naiinis ako sa taong yun. Kaya, bibigyan ko siya ng leksyon. Anong gagawin mo, Marian? Hihiyain mo at hindi mo na siya kakausapin, ganun ba? Wala na akong mukhang ihaharap kay Maria. Dahil sa ginawa kong pagtanggi sa narinig yung sinabi ko. Ano ngayon ang gagawin ko? Ha? Teka, si Roel yung kakasalubong ko, ha? Iintayin ko siya rito at magtatanong ako sa kanya. Roel, sandali lang. Ito pala, Norman. Bakit mo ko tinawag? Ano bang kailangan mo sa akin? May itatanong lang ako sa'yo. Sana yung totoo ang sabihin mo sa akin. Sige, ano bang gusto mong malaman? Sabihin mo. At sasagutin ko. Ang gusto kong malaman, kung may relasyon na kayo ni Marian. Totoo ba? Oo. Kaya, wala ka ng pag-asa sa kanya. Huwag mo siyang istorbohin para walang masamang mangyari sa'yo. Ano? Juaneng, ano bang nangyari kay Marian? Nakita kasi bangon siya kanina. Parang nagtatamok. Ay, nako. Yung sinasabi mong gusto mong maging manugang ay naging torpe na naman sa harap ni Marian. Ha? Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba si Norman na hindi nagustuhan ni Marian? Oo, Kaloy. May narinig si Marian na sinabi ni Norman na mahal niya si Marian. Oo. Pero nang tanungin ng anak natin itinanggi niya at sinabing hindi totoo. Ano? Abay, talagang torpedo. Kumbaga sa manok na panabong naging matatakutan. Ano kayang mabuting gawin sa taong yun? Aba, Kaloy, para mo nang ipinipilit si Marian sa kanya. Baka mamaya sabihin na malandi si Marian. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, hindi niya masabi sa amin na may gusto siya sa ating anak. Pero, hindi ikaw ang dapat na gumawa ng paraan, kundi siya mismo kung talagang mahal niya si Marian. Oh, bakit Norman? Ano bang kailangan mo at nagpunta ka rito? Pakiusap, Lenny. Tulugan mo ako kay Marian dahil nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? At anong tulong ang sinasabi mo? Pakisabi sa kanya na hindi ko sinasadya ang pagtanggi ko. Kundi nagulat lang ako, kaya ninervous na naman ako. Bakit hindi ka pumunta sa bahay nila at ikaw mismo ang humingi ng paumanhin kay Marian? Hindi ko kasi magawa. Dahil baka murahin ako ni Marian. Buti yung sabihin mo muna kung gusto niya akong makausap. Saka ko na lang pupuntahan. Ano ka ba naman, Norman? Pati ako idadabay mo sa problema mo kay Marian. Ikaw lang hinihintay niya eh. At alam ko, hindi ka niya hihiyain. Kaya subukan mo na pumunta sa bahay nila. Ikaw mo nang pumunta. Kung anong desisyon ni Marian, saka ko siya haharapin. At hihingi ako ng dispensa sa kanya. Ano? Pinapunta ka ni Norman dito? Para sabihin mo sa akin kung pwede ko siyang kausapin? Yun nga, nahihiya siyang humarap sa iyo. Baka murahin mo raw siya. Kaya mas mabuti na may tulay siya para malaman niya kung payag ka na makipag-usap sa kanya. Hayaan mo lang siya para mabigyan ng leksyon. Dahil ako ang pinahiya niya eh. Kala ko, aaminin na niya. Yun pala hindi. Magdusa siya. Friend, kawan naman si Norman. Hindi na niya alam ang gagawin. Baka makaisip pa siya ng masama. Ay naku, friend. Hindi ako naniniwala na magagawa niya yun. Matatakutin yun. Kaya hindi niya kayang magpakamatay. Ikaw din, baka magsisi ka.
Kung ginawa niya ang magpakamatay, di mawawala na sa iyo si Norman. Hindi ko problema yun. Kung gagawin niya, di gagawin lang niya. Pwede ko siyang ipagpalit kahit kanino. Ang hindi ko kaya ay ang pagsisinungaling niya sa kanyang nararamdaman para sa akin. Naku naman, nahihirapan na akong magpaliwanag sa inyong dalawa. Kayo na nga ang bahala kung ano ang dapat mong gawin, Marian. Hindi pwede na makialam ako kung ano ang iyong desisyon. O sige, yun na lang sabihin ko kay Norman na dapat makiharap siya sa iyo ng personal para sabihin ang paliwanag niya sa iyo. Inay, ano bang dapat kong gawin? Talagang hindi ko mapilit si Norman na magtapat sa akin. Ano bang gusto mong mangyari? Sasagutin mo na si Rohel, ganun ba? Yun sana ang gusto kong mangyari. Pero nagdadalawang isip naman ako. Bakit naman anak? Ano bang problema kay Rohel? Binata naman at may matatag na trabaho. Pero inay, may bisyo siya. Mahilig sa barkada at mahilig makipag-inuman. Paano ba hindi na mabago ang kanyang pag-ugaling yun? Di lagi kaming mag-aaway. Ay nako, timbangin mong mabuti dyan sa puso mo. Kung mahal mo siya, di huwag ka nang magduda. Sagutin mo na si Rohel. Ano ba ang sabi ng kaibigan mo, Lenny? Pwede ko ba siyang kausapin? Oo naman, ikaw na raw ang magsabi sa kanya para mag-usap kayo ng masinsinan. Hindi ko talaga kayang humarap sa kanya. Kaya palilipasin ko muna ang init ng ulo niya. Pero Norman, di ba sinabi niya sa iyo, pag hindi ka nagtapat sa kanya, ay sasagutin na niya si Rohel? Bahala na, Lenny. Kung yun ang desisyon niya, wala akong magagawa. Kahit masakit sa atin ang kanyang gagawin. Sige, ikaw ang bahala. Basta sinabihan na kita na pwede mo siyang kausapin. O, ano ngayon plano mo? Hindi ko pa alam. Baka maisipan ko na lumayo para hindi ko na makita ang pagpapakasal ni Marian at Rohel. Dahil ang sabi ni Rohel ay may relasyon na sila. Kaya ano pang silbi ng pag-uusap namin? Naku, naniwala ka naman sa mayabang na yun. Baka niloloko ka lang para hindi mo nalapitan si Marian. Kaya sige na, huwag ka nang babagal-bagal para magtagumpay ka sa puso ni Marian. Buti naman at pumunta ka rito, friend. Hindi ba nga ako makaalis dito sa bahay namin dahil may pinapagawa ang inay sa akin. Ganun ba? Pero okay lang naman na ako ang nagsandya dito sa inyo para maalis ang aking pagkabagot dun sa amin. Buti ka pa at walang masyadong trabaho sa bahay. Di gaya ko na wala akong makakatulong dahil malilit pa ang mga kapatid ko. At si inay naman, nasa palengke, nagtitinda ng isda at gulay. Kaya kailangan na makakita ka ng maliligaw mo na may kaya para hindi na kayo mahirapan sa buhay. Naku, malabong mangyari yan, friend. Buti sana kung singganda ko ng mga Miss Philippines, ay sigurado na makakabingwit ako ng mayaman. Ano malay mo? Baka may matandang byudo dyan na naghahanap ng makakasama sa buhay. Hindi mo alam kung ano yung kapalaran, di ba? Kaya manalangin ka sa Diyos para hilingin mo sa Kanya na sana ay maging maginhawa ang buhay mo. Siya nga pala, friend. May sinabi si Norman sa akin. Kaya pala nahihiya siya na lumapit sa'yo dahil nakausap niya si Rohel at sinabi na may relasyon na kayo at pakakasal na. Ano? Ang tarantadong yun? Nag-iimbento pa ng kwento. Hindi pa naman siya sinasagot Dahil alam ko na hindi kami magkakasundo. Sinabi ba sa'yo kung ano ang plano ni Norman? Ha, Lenny? Wala na isip ang buhay ko ngayon. Magnobyo na sila Marian at Rohel. Diyos ko, magpapagmatay na sana ako. Pero natatakot ako dahil malaking kasalanan sa inyo. Tsaka baka makita ko ang dugo ko. Magninervyos ako. Tsaka ako mamamatay. Kung magpapasagasa naman ako sa bus, baka hindi rin ako mamatay agad. Makalabas ang mga
lamang loob ko at pati utak ko isasabog. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Diyos ko, tulungan niyo ako. Basta kailangan ko ng wakasan ng buhay ko para hindi na ako masaktan pa. Hindi ko na kaya ito. Hindi na. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Wala nang silbi ang buhay ko ngayon. Magnobyo na sila, Maria at Ruel. Diyos ko, magpapakamatay na sana ako. Pero natatakot ako dahil malaking kasalanan nito sa inyo. Tsaka baga makita ko ang dugo ko ay magnenervyos ako at tsaka mamamatay. Kung magpapasagasa naman ako sa bus, baka hindi rin ako mamatay agad. Baka lalabas ang lamang loob ko at pati utak ko isasabog. Ano kayang mabuti kong gawin? Diyos ko, tulungan niyo ako. Basta kailangan ko ng wakasan ng aking buhay para hindi na ako masagdan pa. Hindi ko na kaya ito. Hindi. Bakit ka ba nag-iisa dito? Umiinom ha? May problema ka ba? Sabihin mo, baka sakaling matulungan kita. Ano man ka lang, may nasabi ako kay Maria na nagalit po siya sa akin. Uy, ano ba yun? Kailangan na malaman ko kung ano yan para alam ko kung anong gagawin ko. Sige, sabihin mo nga sa akin kung ano yan. Nagkakayat talaga Mangkaloy. Dahil sinabi ko sa kaibigan ni Marian na pinamahal ko siya. Pero nandun pala si Marian at lumapit sa akin para kumpirmahin kung totoong narinig niya. Pero itinanggi ko. Sinabi ko na hindi totoo yun. Ano? May sana hinayaan mo na lang. At umaming ka. Di wala na sanang problema. Ano? Kinausap mo na ba si Mariam? Para makahingi ka ng dispensa. Hindi pa ho. At isa pa, palilipasin ko muna ang init ng ulo ni Marian. Nalaman ko kasi na magnobyo na sina Marian at Rohel. Kaya wala nang silbi kahit makipag-usap pa ako kay Marian. Ano? Sana hindi ako nagalit kay Norman. Ayun, nagtampo tuloy siya at ayaw na niyang makipag-usap sa akin. At isa pa, ang may kasalanan ay si Ruel. Bakit niya sinabi na may relasyon kaming dalawa kahit hindi ko pa siya sinasagot para layuan lang ako ni Norman? Ang gusto niya, hindi na masulo na ang paliligaw sa akin. Makikita ng Ruel na yun ang gagawin ko. Oh, Marian, parang ang lalim yata ng iniisip mo ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po ito, Inay. Iniisip ko lang yung ginawa ni Ruel para hindi na magpakita sa akin si Norman. Ha? Anong ibig mong sabihin, Marian? May masama bang ginawa ang Ruhel na yon kay Opo, Norman? Inay. Mayroon. Biruin niyo ha. Sinabihan niya si Norman na walang pag-asa sa akin dahil sinagot ko na raw siya. Ano? Pero anak, sabihin mo sa akin, may relasyon na ba kayo? Ay wala pa po. Dahil balak ko pa lang siyang sagutin dahil hindi ko na mahintay na magtapat si Norman. Pero inunahan na niya ako at siya lang nagsabi kay Norman na magnobyo na kami. Aba, hindi naman pwede yan. Gusto lang maisahan niya si Norman kaya ginawa niya yun para wala na siyang kariwal. Pero nagkamali siya sa ginawa niyang yun, Inay. Mas lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Kaya pag dumalaw siya rito, dediretsahin ko na siya at sasabihin ko na si Norman ang tunay kong mahal. Aba, Norman, may talagang malaking bag. Saan ka ba pupunta? Kailangan ko nang lumayo sa lugar natin, Lenny. Kaya maghahanap ako ng trabaho sa Manila para makalimutan ko ang sakit na nadarama ko sa aking kabiguan. Ha? Ang ibig mong sabihin,
hindi ka na makikipag-usap kay Marian? Para alamin ang totoo kung may relasyon o wala pa si Marian at si Rohel. Siguro naman, hindi magsisinungaling si Rohel. Sinabi rin sa iyo ni Marian na baka sagutin niya si Rohel. Naku, Norman, hindi totoo yun. Alam mo naman na mayabang ang taong yon at ang alam niya ay ang mandok ng tao. Kaya huwag ka nang umalis, Norman. At alam ko na magkakaintindihan rin kayo ni Marian. Ewan ko, Lenny. Parang hindi ko na makakamit ang pangarap ko. Pakasalan ang babaeng itinitibok ng puso ko. Hanggang panaginip ko na lang mamahalin si Marian. Kailangan na magmadali ko para sabihan ko si Marian na pupunta na si Norman sa Maynila. Dapat niyang malaman kung ano ang gagawin ni Marian. Alam ko na, hindi niya hahayaan na umalis si Norman. Ah, ha? Tamang-tamang dating ni Marian. Saan kaya siya pupunta? Tatawagin ko nga. Marian! Sandali lang! Halika dito! May importante akong sasabihin sa'yo. Oh, parang nagmamadali ka yata. Ay, kailangan mo na magmadali. Dahil aalis siya papuntang Maynila. Aabutan pa yun sa terminal. Kaya bilisan mo na. Ha? Ganun ba? Sige, salamat sa iyo ha. Kailangan ko makarating dun sa bus terminal para makausap ko pa siya. Sige, bilisan mo na. Para makausap mo pa siya. Ay naku, nagmamadali rin si Marian. At tingnan niya. Kunwari, ayaw niya makausap. Pero nang aalis na si Norman, ay nag-alala rin siya. Ay, pag-ibig na naman. Pag pumasok sa puso ni Norman, kahit harangan, ay gago ng paraan. Matupad lamang ang pangarap na hirang. Oneng, nasaan ba si Marian? May kasama ba niya si Lenny? May pinuntahan ba sila? Hindi Kaloy. May bibilhin daw sa mall para doon sa regalo niya sa kanyang inaanak sa binyag. Dahil kaarawan daw niya bukas bakit mo ba siya hinahanap? Ano bang kailangan mo? Kung kasi gusto kong malaman sa kanya. Dahil may nakapagsabi sa akin na sinagot na raw niya ang mayabang na Rohel na yon. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Ang mga marites na nagpapakalat ng maling balita. Ay nako, huwag kang maniwala sa kanila. Akala ko hindi ako sinunod ni Marian. Ayaw kong maging manugang ng Rohel na yon, ano? Akala mo kung sinong umasta na mayaman. Naliligaw pala kay Marian. Akala mo kung sinong mayaman. Kung umasta pintasero pa. Siya lang daw ang gwapo sa mga naliligaw kay Marian. Ay nako, huwag mo nang intindihin yun. Nawawala na sa sarili dahil ayaw sa kanya ni Marian. Mabuti naman kung gano'n. Gusto ko rin makausap si Norman para tulungan ko na siya sa ating anak. At magkaroon na sila ng relasyon. Ano? Oo! Talagang porsigido ka na maging manugang ang Norman na yan. Siguro, nagustuhan mo siya dahil kasama mo siya lagi sa pag-inom ng alak. Kaya mag-ingat ka, Kaloy, para hindi ka magkasakit. Nandito na ako sa bus terminal. Baka mamaya paalis na rin ang bus na sasakyan ko. Kung pwede, ayaw kong umalis. Pero kailangan para makalimutan ko si Marian. Lahat ng pasaheros ng bus number 317, sumakay na kayo at alis na pagkatapos ng 5 minuto. Paalis na yung bus na sasakyan ko. Kaya dapat na akong sumakay para hindi ako maiwan. Norman! Sandali lang! Norman! Marian, pupunta ka rin sa Maynila. Halika, sabay na tayo. Hindi. Hindi ako pupunta sa Maynila. Sinabi kasi ni Lenny na pupunta ka sa Maynila. Kaya sinundan kita. Hindi ko kasi matiis na hindi kita makita Anong ibig mong sabihin, Marian? Kahit hindi mo naidiretsa ang pagmamahal mo sa akin, nadama ko naman huwag ka nang pumunta sa Maynila Huwag mo akong iwan. Niyakap mo ka, Marian. Diyos ko, totoo ba itong nangyayari sa buhay ko? Hindi na ba ako malulungkot pa? Hindi
Hindi na, Norman. Totoo ito. Mahal din kita. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Oo, Marian, hindi kita iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Norman, mahal na mahal din kita. Marian. At ikaw ang tinitibok ng puso ko. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Huwag mo nang ituloy ang pagpunta mo sa Maynila. Halika na. Inay, nasaan po si Itay? May importante sana kaming sasabihin ni Norman. Ha? Oo nga, Marian. Bakit kayo magkasama? Anong ibig sabihin nito? Akwan po, Inay. Nagkasundo na kami ni Norman. At nasabi na rin sa akin ang kanyang pag-ibig. At dahil mahal ko rin siya, tinanggap ko na rin siya, Inay. Ganun ba? Mabuti naman. Para hindi ka na rin mag-aalala, anak. Hindi bali. Uuwi rin ang iyong Itay mamaya. Baka nandoon na naman siya sa tindahan ni Bideng at naghihintay ng kainuman. Mabuti pa, sasabihin ko kay Norman na sunduin niya si Itay dun sa tindahan para malaman ni Itay din na matutuloy na ang gusto nilang maging manugang si Norman. Ha? Talaga, anak? Buti naman. Para hindi ka na rin magproblema kung kailan matutupad ang iyong pangarap sa lalaking magiging asawa mo, Marian. Opo, Inay. Sandali lang ha. Sasabihin ko kay Norman na sunduin na si Itay doon sa tindahan para makapag-usap silang dalawa ni Norman. Aba, Norman. Kaya tagal na kitang hinihintay eh. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ano bang nangyari sa iyo? Kwan po, doon ko na ipapaliwanag sa inyo ang nangyari. Hindi na kayo at umuwi. Doon na tayo uminom sa bahay. Dahil may importante na dapat ninyong malaman. Nako, Norman. Parang kinakabahan ako sa sasabihin mo. Pero, totoo na mag-inuman tayo doon sa bahay. Bakit? Hindi na magalit si Marian sa'yo? Opo, Itay. Kaya halina kayo na umuwi na tayo sa bahay ninyo. Teka. Ano sabi mo? Malinaw ba yung narinig ko sa'yo? Tinawag mo akong Itay. Ang ibig bang sabihin yan, may relasyon na kayo ni Marian. Paano nangyari yan? Paano, Norman? Doon ko na po ipapaliwanag ng lahat, Itay. At magiging marugong na po ninyo ako. Talaga? Basos, nagawa mo rin yung sinasabi ko sa'yo para magkasundo kayo ni Marian. Kung siya, sige, kailangan kong magmadali para makainom na ako ng beer. At sigurado na masarap ang pulutan natin, ha, Norman? Sigurado bang masarap ang pulutan? Opo, Itay. Kaya umuwi na tayo agad. Napakasaya ko nang sundan ako ni Marian sa bus terminal. At di ko rin napigilan ang sarili ko. Nasambit ko rin kay Marian ang matagal na niyang hinihintay. Nabigkasin ko sa kanya ang pagmamahal ko. Kaya sinabi natin sa aming mga magulang na kami ay nagkasundo na. At pagkalipas ng isang taon ay nagpakasal na kami. Maligayang ako at nakapiling ko na ang babaeng pinapangarap kong maging kapiling habang buhay. Masaya at maayos ang aming pagsasama at magkasama. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Norman. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.